Mga ka-sports, mukhang mas lalong lumalakas at gumaganda ang direksyon ng ating Gilas Pilipinas. Dahil sa pinakamagong balita, posibleng nang makasama ni Coach Tim Cone sa coaching staff si dating Gilas captain at PBL legend na si Jimmy Alapag. At hindi lang yan, umuusad na rin ang naturalization ni Benny Boatwright habang posibleng makabalik na rin si Kai Sotto para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa New Zealand at Australia. Pero ang malaking tanong, kapag tuluyang pumasok si Coach Jimmy Alapag sa coaching staff, sino kayang posibleng mapalitan? At kung hindi naman agad gagaling si QMB o si Quintin Miller-Brown, sino kina Justin Baltazar at Mike Phillips ang may pinakamalaking chance ang makapasok sa Final 12? Pero bago natin simulan yan mga sports, kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, Jimmy Alapag posibleng pumasok daw sa Gilas. Sa isang interview kay Coach L.A. Tenorio ng Magnolia Hot Shots, inamin nito na nakakausap niya si Coach Jimmy Alapag na nakamakailan lang ay umalis bilang player development coach ng NBA team na Sacramento Kings. At ayon mismo kay L.A. Tenorio, handa siyang mag-step back bilang head coach o magiging assistant coach na lamang kung makakasama niya si Jimmy Alapag. Kasi nga, malaking bagay ito mga ka-sports. Dahil alam naman natin kung gaano kataas ang basketball IQ ni Jimmy Alapag. Hindi lang siya naging isa sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng PBA, isa rin siyang dating Gilas floor general na kalaban ang iba't ibang world-class team. At dagdag pa dyan ang kanyang NBA experience sa Sacramento Kings. Malaking tulong talaga iyon lalo na sa player development, spacing, perimeter offense at modern basketball system na ginagamit ngayon sa international basketball. At kung sakali magkapasok nga siya sa Gilas coaching staff ni Coach Tim Cone, posibleng magkaroon ng malaking adjustment sa kasulukuyang coaching lineup. So ngayon, sino ang posibleng mapalitan? Ngayon mga sports, ito na ang pinakamainit na tanong. Sino kayang posibleng mapalitan ni Coach Jimmy Alapag sa coaching staff? Sa ngayon, kabilang sa coaching staff ng Gilas as sina Coach Jong Widchico, Cian Chambers, L.A. Tenorio, Josh Reyes at iba pang assistant sa ilalim ni Coach Tim Cone. Pero kung pagbabasihan natin ang international experience at tactical knowledge, malaking ang posibilidad na magkaroon ng restructuring o pagbabago ng role kaya direktang tanggalan. Dahil si Jimmy Alapag ay may expertise sa guard development, offensive flow at international pace, posibleng maging malaking tulong siya lalo na kina Dwight Ramos, CJ Perez, Scottie Thompson, Newsom at maging young guards ng Gilas. At tandaan mga sports kapag mas maraming high-level basketball minds sa coaching staff, mas lumalakas talaga ang national team. Lalo na ngayon na palakas ng palakas ang mga bansang makakalaban natin kagaya ng Australia, New Zealand, China at Japan. So dito naman tayo kay QMB injury update. Samantalang hanggang ngayon na hindi pa rin nakakabalik sa paglaro para sa Chiba Jets si Quintin Miller-Brown o mas kilala nating QMB. Ayon sa mga report, nagtamo siya ng injury noong March 29 laban sa Altieri Chiba. At based sa kanyang diagnosis, nakakaranas siya ng matinding pananakit sa lower back hanggang hita o tinatawag na sciatica. Kapag moderate lamang ang injury nito, karaniwang recovery time ay nasa 4 hanggang 6 lang na linggo. Pero kapag lumala at umabot sa chronic condition, posibleng mas matagal ang recovery period. At ito na ang ayaw nating mangyari mga ka-sports. Dahil napakalaking kawalan ni QMB para sa Gilas. Sa kanyang height na 6'10", haba ng galamay, depensa at rebounding, isa siya sa pinaka-importanting big man ng ating national team. Lalo na sa kontrang malalaking frontline ng Aussie at Kiwis. So ngayon, Justin Baltazar at Mike Phillips posibleng pumasok. Pero kung sakaling hindi nga makaabot si QMB, posibleng mabuksan ang binto para kina Justin Baltazar at Mike Phillips. Si Justin Baltazar isa sa pinaka-skilled na power forward sa Pilipinas ngayon. Kayang magdala ng bola, tumira sa tres, pumasa at dumapensa. Samantalang si Mike Phillips naman ay nagbibigay ng energy, rebounding, hustle at athleticism. At bagay na bagay ang kanilang playing style sa sistema ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, meron pa rin naman tayong Kai Sotto, AJ Du, Junmar Fardo sa ilalim. Kasama pa si Carl Tamayo bilang stretch 4. Pero kung kailangan ng mas batang big man na may defense at mobility, malaking posibilidad na tawagin sina Baltazar o Mike Phillips. So ngayon, Benny Boatwright naturalization update. Ngayon naman mga sports, isa pang magandang balita para sa Gilas Pilipinas, umuusad na nga ang naturalization ni Benny Boatwright. At ayon sa mga ulat, posible itong matapos bago magsimula ang third window daw ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At kapag nangyari yan, posibleng magamit agad siya ni Coach Tim Cone laban sa New Zealand at Australia. At napakalaking boost nito para sa Gilas. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas offensively si Benny Boatwright. May shooting, may inside game, may depensa. At kayang gumawa ng puntos kahit under pressure. At isipin nyo mga ka-sports kapag pinagsama sina Boatwright, Justin Brownlee at Kai Sotto, isa ito sa pinakamalakas
pinakalakas na lineup na maaaring buuin ng Gilas Pilipinas sa modern era. So Kai Sotto balik Gilas at kasabay nito ang posibilidad na pagbalik ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. At ayon po sa mga reports, mas healthy at mas physical stronger ngayon si Kai. Mas lumaki ang kanyang katawan, mas gumanda ang kanyang mobility at mas handa na siya sa physicality ng international basketball. Malaking bagay ito dahil noong nakaraang window ay muntik ng matalo ng Gilas ang New Zealand kahit walang si Kai Sotto. 3 puntos lamang ang naging agwat at ayon mismo kay Coach Tim Cone, iba pa rin talaga kapag kumpleto ang Gilas kasama lalong-lalo na nandyan si Kai Sotto. Dahil bukod sa height at shot blocking, malaki na rin epekto niya sa spacing at depensa ng kalaban. Kapag nasa loob kasi si Kai, napipilitan ng mga guards ng kalaban na umiwas sa paint at ito ang nabibigay ng mas malaking advantage sa Gilas. So ngayon, Asian Games 2026, bukod sa FIBA qualifiers, inaabangan na rin ang posibleng tambalan ni Benny Boatwright at Justin Brownlee sa Asian Games 2026. Target ngayon ng Gilas na depensahan ang kanilang gold medal title. Pero hindi magiging madali ang misyon dahil siguradong mas malakas din ang mga team kagaya ng China at Japan. Lalo na ang China na gustong makabawi matapos silang matalo ng Gilas sa sarili nilang home court noong nakaraang Asian Games. Kaya aasahan natin na magiging mas agresibo sila sa kanilang rematch. Pero kung magiging healthy sina Kai Sotto, AJ Ido, QMB at iba pang Gilas big man, mas malaking tsansa ng Pilipinas na muling gumawa ng kasaysayan. Kaya ngayon mga sports, ano po sa inyong tingin? Karapat dapat bang mapasama si Coach Jimmy Lapag sa Gilas coaching staff? Sino ang dapat niyang mapalitan kung sakali? At kung hindi makakalaro si QMB, sino ang mas deserving makapasok sa Final 12? Si Justin Baltazar o si Mike Phillips? At kaya bang talunin ng Gilas ang New Zealand at Australia kapag kumpleto na sina Kai Sotto at Benny Boatwright? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. Maraming salamat sa inyong suporta at tulad ng lagi kong sinasabi, Pilipinas muna tayo. God bless mga sports, ingat po kayo. Australia winning the opening tip and Zach in the basket to the right. And heard the crowd cheer, the anticipation that it might go in. Foxwell for 3. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!